sa inyo boss. So, ako po pala si Evangelist Aaron Albia. Ako po yung newly in charge ng Kamalig Church. Pero ngayon ay Inubanan Church na. So, nalumipat na po kami ng area. So, siguro ako yung bagong customer nyo dito. Siguro hindi lang po isang beses sa isang taon makakapag-serve po ako dito. So, dalawang beses po siguro. So, kaya sana hindi kayo magsawa sa mukha ko Okay? So, medyo matagal, bago ako nakapalig dito sa Ego Church. So, medyo malayo yung na puntahan ko sa Norte. So, gayon pa man. So, hindi ko iniisip na makakabalik ako sa Bicol. Iniisip ko sa langit na makikita-kita kasama yung mga brothers and sisters dito. Subalit sa biyaya ng Diyos, so narito ako sa inyo pong harapan. So ngayon, bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay mukha at manalangin. Banal at mga bagay namin Diyos sa man nasa langit na sa amin ay palagi nagmamahal. Maraming salamat po Ama, una sa lahat, sa dakilang biyaya ng kaligtasan ay pinagkaroon niyo po sa amin. May po yung mga miserable mga kasalanan na nakarapat na mapunta sa impyerno dahil sa aming mga kasalanan, subalit nakapagka po sa amin, sinubong po ang iyong bukong na anak, nagdaan ang kanyang lubog doon po sa krus, kaya dahil po sa sakripisyo ng Panginoong Jesucristo, kami pa inaligtas, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, naging mga anak ng Diyos, at nagkaroon po ng buhay na pag-asa. At ngayon pong araw, nagpapasalamat din po kami dahil po sa iyong tulong, nakarating po kami sa lugar pong ito upang magtipon-tipon, upang pag-aralan ng iyong salita, magkaroon po ng banal na fellowship at purihin ka. Nawa Panginoon, ito pong araw na ito ay maging mabiyaya sa amin at sa pamamagitan po ng iyong salita ay magkaroon po kami ng panikat-bagong lakas sa aming pong buhay pananampalataya. Lalo-lalo po nabubuhay po kami sa katapusan ng panahon habang papalapit ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, yung mundo pong ito ay pasama ng pasama. Kaya minsan napakahirap para sa amin na may ingatan ng aming pananampalataya. Kaya kung minsan dahil mahina kami po ay nangihina at minsan nahuhulog po sa tukso ng sanlibutan. Kaya nagpapasalamat po kami dahil hanggang ngayon dahil po sa iyong pong biyaya, nagagawa po namin magpatuloy sa aming pong Christian life. Kaya ngayon pong araw, nawa ituro niyo po sa amin yung mahalagang salita ng Diyos. Bigyan niyo po kami ng panibagong lakas upang labanan yung tukso ng sanlibutan at ni Satanas. At nawa, itinadalangin ko po na nawa gamitin niyo po kami ng napakahalaga para po sa iyo pong dakilang gawain. Sa oras pong ito, hinihiling po namin na ituro niyo po sa amin ang iyong pong mahalagang salita at nawa tumilos ka po ng makapangyarihan sa pamamagitan po ng banal na Espiritu upang maulamaan po namin ng malinaw ang iyong pong banal na kalooban at higit sa lahat, bigyan niyo po kami ng lakas na masunod po namin ito. Umaasa at nagtitiwala lamang po kami sa iyo. Dahil po na ito ay aming pundalangin sa pangalan ni Jesus na sa amin ay palagi nagmamahal. Amen. Okay. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 14. Aklat po ng Mateo chapter 14. Sa verse 22 hanggang verse 33. Aklat ng Mateo chapter 14, magmula po verse 22 hanggang verse 33. Okay, nakita na po? Pwede po natin basahin ito sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Pagkatapos ay pinasakay niya kaagad ang kanyang mga alagad sa bangka at pinauna niya sa kabilang ibayo habang pinapauwi niya ang maraming tao. Pagkatapos niya pauwiin ang maraming tao ay umakyat siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, siya ay naroong nag-iisa, ngunit ang bangka ng mga sandaling iyon ay malayong na sa dalampasigan na hinahampas ng mga alon sapagkat pasaluan sa kanila ang hangin. Nang madaling araw na, ay lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita ng mga alagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila na nagsasabi, "Multo, nagsigawan sila sa takot." Ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabi, "Nakasabi niyo ang inyong loob, ako ito."
huwag kayong matakot. Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw niya, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya, halika. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya at nang siya'y papalubo, na ay sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. Inabot kaagad ni Jesus ang kanyang kamay, niya at tinawagan siya, na sinasabi sa kanya, ikaw na maligit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Nang makasakay na sila sa bangka, ay huminto na ang hangin. Sinamba siya ng mga nasa bangka na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Okay? So marami. So ito pong kwentong ito, kung saan ay lumakad si Jesus sa ibabaw po ng tubig, at ngayon din po si Pedro ay alam na alam po ninyo yung patungkol po sa bagay pong ito. So, dahil po sa pananampalataya po ni Pedro, natuwa po niyang makalakad sa ibabaw po ng tubig. Ngunit nang mapansin po niya yung hangin, ano po yung nangyari? Natakot siya at lumubog. So, huwag niyo pong isipin na ang ituturo po sa araw na ito kung paano tayo makakalakad sa ibabaw ng tubig. So, hindi ko po alam. So, malabo po itong mangyari para po sa atin. Tama po? Subalit, ano yung mahalagang bagay na dapat po natin matutunan mula po dito? So ito po ay tunay na pangyayari. Tama po? Ito po ay tunay na pangyayari. Ngunit mula po sa kwentong ito, mayroon pong napakahalagang aral na matututunan po natin para po sa ating Kristiyanong pamumuhay. Sa pamamagitan po nito, malalaman po natin ang sekreto kung paano tayo magtatagumpay sa ating pong Christian life. So dito po, sa dagat. So yung dagat, ito po ay lumalarawan po sa sanlibutan. So sa dagat, di ba? Minsan, mayroon pong malakas na alon, malakas na hangin, minsan dumarating po yung bagyo, at minsan naman po yung dagat po ay tahimik. So at sa dagat, marami din pong panganib. So si Jesus, lumakad po siya sa dagat. Ibig sabihin, anong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin, hindi po siya sakop ng sanlibutan. Kaya sinabi ko po sa inyo, yung sa dagat, lumalarawan po sa sanlibutan. Si Jesus, ano ba ito yung dagat? Lumakad siya sa ibabaw. Naintindihan po ninyo? Ibig sabihin, hindi po siya sakop ng sanlibutan. Bilang mga born-again Christian, so dapat po tayong lumakad sa ibabaw po ng sanlibutan. Nang tayo po ay maligtas, inihiwalay po tayo ng Diyos dito po sa kasalanan ng sanlibutan at inilagay po tayo sa church. So kung lagyan po natin ito ng tanda, ito pong Matthew chapter 14, nagdago po tayo sa Efeso chapter 1. Efeso chapter 1, verse 22 hanggang verse 23. Efeso chapter 1, magmula po verse 22 hanggang verse 23. Ibabasahin ko po ito. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. At ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Sabi dito, at kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. So ibig sabihin, lahat ng mga bagay ay nasa ilalim po ng paa po ni Jesus. Naintindihan po ninyo? Kaya si Jesus ay hindi po siya sakop ng sanlibutan. Siya po ay nasa ibabaw po ng sanlibutan. At sabi pa dito, at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. So, sa iglesia, sino po yung ulo ng iglesia? Si Jesus, tama po? At yung iglesia, ito po yung katawan po ni Jesus. Ano po yung iglesia? So ito po yung kapulungan ng mga born-again Christian. So kaya tayo, bilang katawan po ni Kristo, dahil siya po yung ulo, yung katawan ay kinakailangan pong sumunod sa utos po ng ulo. Tama po? Meron po tayong iba't ibang bahagi sa ating pong katawan. Meron pong kamay, meron pong paa, meron pong bibig, pero ayon po sa utos, ayon po sa
Akala ko brown out. Dito palaging brown out, di ba? Gulat ko nung nandito ako. Hanggang hindi po nawawalan po ng sa buong linggo nang wala pong brown out. So nung ako pa ay nasa Santa Cruz, hindi ko po naranasan yung ganito kaya nagulat po ako. So doon sa Santa Cruz, so kasi meron po yung sa kuryente. So minsan minuto lang, babalik agad yung sa kabihira yun sa isang van na kawalan po ng ng kuryente. So kaya nanibago po ako na nandito po ako. So, okay, so balik tayo dito sa natin, sa topic natin. So si Jesus, di ba? Siya po yung ulo, tayo po yung katawan. At yung bawat isa po sa atin ay bahagi. Tama po? Meron pong kamay, meron paa, meron pong daliri. Pero dapat, ayon po sa utos ng ulo, yung bahagi ng katawan ay kailangan sumunod. Tama po? Kapag hindi po sumusunod po yung bahagi ng katawan ayon sa utos ng ulo, anong ibig sabihin po nito? Mayroon pong problema. Alam po, kapag sinabi ko, sa inuutosan ko yung kamay ko na damputin itong mouse, ayaw niya, anong ibig sabihin? Mayroong problema, damputin mo yung mouse. Okay? Hindi madampot. Naintindihan po ninyo, brothers and sisters, mayroong problema. Naintindihan po ninyo, ito po ay napakahalaga. Kung tayo po ay bahagi ng katawan, at sa Jesus po yung ulo, dapat sumunod po tayo kay Jesus. Siya po ay Panginoon. Naintindihan po ninyo? Siya po ay Panginoon, siya po ay ulo, siya po ay dapat masunod sa ating pong buhay pananampalataya. Bago po tayo maligtas, ang sinusunod po natin, yung sarili po natin kagustuhan. Tama po? Bago yung kaligtasan. Kung ano yung ninanais natin, sinusunod po natin ito yung mga pagnanasa ng ating laman. So, matapos tayong maligtas, dapat po tayong sumunod sa kalooban po ng ulo. Bakit? Dahil matapos tayong maligtas, mayroon pong layunin yung ating pong kaligtasan. Hinahayaan po ng Diyos na mabuhay po tayo sa mundo ito matapos tayong maligtas dahil mayroon po tayong layunin. Naintindihan po ninyo, brothers and sisters? Tingnan po natin sa Efeso chapter 2, verse 10. Efeso chapter 2, verse 10. Basahin po natin ang sabay-sabay. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya natin lakaran. Okay? So ito po yung purpose po natin. Sabi dito, tayo yung pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. So tayo po, iniligtas po tayo ng Diyos para po sa mabubuting gawa. Tama po? Mayroon pong maraming mabubuting gawa. Ngunit mula po sa mga mabubuting gawa, yung pinakamabuting gawa sa harapan po ng Diyos, ito po yung ipangaral po ang Ebanghelyo. Kaya para may pangaral ng Ebanghelyo, kinakailangan po natin magamit po ng Diyos. Dapat magamit po tayo ng Diyos ng napakahalaga. Kung magiging useless po tayo bilang mga Kristiyano, magiging walang kabuluhan yung buhay po natin sa mundo ito. Matapos tayong maligtas, dapat po natin bitiin na magamit po tayo ng Diyos. Ito po ay napakahalaga sa ating pong buhay pananampalataya. Nilikha po tayo ng Diyos para po sa mabubuting gawa. Nung dati, ikaw ay nabubuhay para po sa iyong sarili, ngunit matapos maligtas, dapat mabuhay ka na para sa Panginoon. Yung mga bagay na ipinamuhay mo bago ang kaligtasan, sapat na iyon. Tama po? Dapat mabuhay na po tayo. Bakit? Para sa Panginoon. Dahil yung panahon na natitira natin sa mundo pong ito ay napaka-iklit na lamang. Tama po? So hindi po natin alam anytime pwede na pong dumating po ang Panginoon Yesu Cristo. Kaya dapat higit po tayo na magsikap para magamit po tayo ng Diyos. Para po dito, dapat po huwag nating tularan yung dating paraan ng ating pong pamumuhay. Huwag nating tularan yung sanlibutan. Tingnan po natin, 2 Korinto chapter 6. Verse 16. 2 Korinto chapter 6, verse 16. Ikalawang Korinto chapter 6, verse 16. Okay, nakita na po. 16 hanggang 17. Pwede po natin basahin ito lang sabay-sabay. At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya?
anong pakipagkaisa, mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Dahil ang sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Verse 17, kaya na lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong umipo ng anumang bagay na marumi at kay aking tatanggapin. So kaya, hindi po dapat tayo makipagkaisa sa sanlibutan. Sabi po dito sa Biblia sa verse 15, anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay ganyan. So tayo po, anong bahagi mayroon ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. So yung ligtas at yung hindi po ligtas, magkaiba na po yung direction po natin. Kaya hindi po dapat tayo makiisa sa mga hindi mananampalataya. Pero hindi po ito nangangahulugan na hindi na po natin sila sasamahan. So yung purpose kung bakit kailangan po natin makisama sa kanila, ito po ay para ma-evangelize po sila. Naintindihan po ninyo? Pero kapag pagdating po sa paggawa ng mga bagay ng sanlibutan, yung katulad po ng kasalanan, so dapat po tayo humiwalay po sa kanila. Naintindihan po ninyo? Bakit? Kung hindi, mahuhulog po tayo sa kasalanan. Naintindihan po ninyo? At kapag mayroon pong kasalanan sa atin, hindi po tayo magagamit po ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Hindi po gagamitin po ng Diyos yung marumi. Naintindihan po ninyo? Kaya napakahalaga, humiwalay po tayo sa kanila. Ito po yung ibig sabihin po ng kabanalan. Ito po yung purpose kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. Hindi po namatay si Jesus doon sa krus para mag-enjoy tayo sa ating kasalanan. Hindi sinabi ni Jesus, namatay ako para sa inyo, sige, mabuhay ka para sa iyong sarili. Sige, mag-enjoy sa kasalanan at pagkatapos magkita na lang tayo sa langit. Ganun po sinabi ni Jesus? Hindi, di ba? Gusto ni Jesus na lumakad tayo kasama niya. Tama po? Sabi ni Jesus, sasamahan kita hanggang sa katapusan. Naintindihan po ninyo? Ito po yung nais po ni Jesus. Kaya para po dito, so dapat po tayo humiwalay po sa sanlibutan. Ito po yung purpose kung bakit namatay po sa Jesus para po sa atin. Balikan po natin sa ating pong main verse. Matthew chapter 14. Tingnan po natin sa verse 28 hanggang verse 29. Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw iyan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya, halika. Kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. So dito makikita po natin yung passion po ni Pedro. Nais niyang sumunod kay Jesus, tama po? At nakalakad po siya sa ibabaw po ng tubig dahil po sa kanyang pananampalataya. Ngunit ano po yung nangyari? So nang tumingin po siya sa malakas po na hangin, natakot po siya at doon nagsimula po siyang lumubog sa tubig. Dito po sa verse 30, ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya at nang siya'y papalubog na, ay sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. So kaya dito po, so tumingin po siya sa hangin. Dahil po dito natakot siya at nagsimula po siyang lumubog. So kagaya na sinabi ko po sa inyo, yung dagat, ito po ay yung sanlibutan. Kung paano sa dagat ay dumarating po yung malakas po na alon, malakas na hangin, so minsan malakas po na bagyo, gaya din po sa ating pong Kristiyanong pamumuhay. Dumarating din po yung mga pagdurusa at mga pag-uusig. Kahit sumusunod po tayo sa Panginoon, sumusunod sa Kanyang kalooban, namumuhay na nagbibigay po ng kalawalatian sa Panginoon, pero dumarating pa rin po sa atin yung kahirapan. Naintindihan po ninyo? So wag po tayong mag-expect matapos tayo maligtas na magiging okay na lahat. Magiging maayos na lahat, hindi na tayo magkakaroon ng problema. So meron pa rin po mga problema matapos po tayong maligtas. Meron pa rin po mga kahirapan. Ngunit kung tayo po, papansinin po natin yung kahirapan at hangin sa ating pong buhay. Ano po yung mangyayari sa atin, sa ating Christian life? Tayo po ay lulubog katulad po ni Pedro. Kaya dito, ano pong ginawa po ni Pedro nang siya po ay lumulubog na? Sumigaw po siya. Sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako. Kaya ano po yung ginawa po ni Jesus sa verse 31? Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan siya na sinasabi sa kanya, O ikaw na maliit ang pananampalataya,
bakit ka nag-alinlangan? So hinawakan po siya ni Jesus, tinulungan po siya ni Jesus. Kaya din po sa atin, tayo rin po ay tinutulungan po ni Jesus kapag tayo po ay nalulubog sa pagdurusa, kapag tayo po ay nalulubog sa kasalanan at sa sanlibutan. Tingnan po natin, awit 40, verse 1 hanggang 2. Awit 40, verse 1 hanggang 2. Nakita na po? Okay. Babasahin ko po. Matyaga akong naghintay sa Panginoon. Humiling siya sa akin at pinakinggan ng aking daing. Iniahon niya ako sa hukay ng pagkawasa, mula sa putikang lusak ay itinuntong niya ang mga paa ko sa isang malaking bato at pinatatag ang aking mga hakbang. So ito pong awit 40, ito po ay awit ni Haring David. So dito po, ano po nangyari kay Haring David? So siya po ay lumubog sa hukay. Tama po? Lumubog po siya sa hukay. Anong ibig sabihin po nito? Si Haring David, dumaan po siya sa mga pagduro sa mga kahirapan. Tama po? Matapos po siyang buhusan po ng langis, sinabol po siya ni Saul. Halos nasa 10 taon. Dumaan po siya sa mga sari-sari mga pagsubok. Dumaan po siya sa libis ng dilim ng kamatayan. Maraming mga pagdurusa at mga kahirapan. Kaya si David, dahil po sa mga pagdurusang ito, parang lumulubog siya sa kanya kong Kristiyanong pamumuhay. Naintindihan po ninyo? Pero ano po yung ginawa po ni Haring David? Ano po yung ginawa po ni Haring David? Hinayaan lang ba niya na lumubog siya? Malunod siya? Dito po sa verse 1, matyaga akong naghintay sa Panginoon. Humiling siya sa akin at pinakinggan ang aking daing. Ano po yung ginawa po ni David? Dumating siya. Nanalangin siya sa Diyos. Naintindihan po ninyo? At pagkatapos ano pong ginawa niya? Naghintay siya. Naghintay siya hanggang sa matanggap yung sagot po ng Diyos. Hanggang sa matanggap yung tulong po ng Diyos. Naintindihan po ninyo? At pagkatapos, tinulungan po siya ng Diyos. Sabi dito, verse 2, iniahon niya ako sa hukay ng pagkawasa. Mula sa putikang lusak, ay itinuntong niya ang mga paa ko sa isang malaking bato at pinatatag ang aking mga hakbang. So kaya, tinulungan po siya ng Diyos. Kaya din po sa atin, kung tayo po ay nasa pagdurusa at kapag dumadaigin po tayo sa Diyos, mula po sa mga pagdurusa, ay tutulungan din po tayo ng Diyos. Ililigtas tayo ng Diyos. Tingnan din po natin sa awit 51, sa verse 1. Awit 51, verse 1 hanggang 3. So ito rin po ay awit ni Haring David. 1 to 3. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig, ayon sa iyong saganang kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga paglaba. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko, at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. So, dito po, so gaya po ng alam po ninyo, si Haring David, nakagawa po siya ng kasalanan ng pangalan niya. Tama po? Nakagawa po siya ng kasalanan ng pangalan niya. So, kaya dahil po dito, si Haring David po, naranasan din po niya yung disiplina po ng Diyos. Tama po? Kaya sa time pong ito, so si Haring David po, yung kaganahan po ng kanyang kaligtasan ay nawala. Naintindihan po ninyo? So, pero ano po yung ginawa po niya? Ano po yung ginawa po niya? Humingi po siya ng awa sa Diyos. Kaya si Haring David, kahit nagkasala po siya po ay lubos nagsisi. Tunay na nagsisi sa harapan po ng Diyos. Kaya kahit nagkasala siya ng ganito, nang siya po ay tapat na nagsisi, siya po ay ginamit po ng Diyos. Ganyan din po. Sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos, tayo po ay tinutulungan niya. Kapag tayo po ay nalulubog sa sanlibutan, nalulubog po sa kasalanan, so tayo po ay muling pinalalakas po ng Diyos. Tayo po ay
binibigyan po ng Diyos ng panibagong lakas kung tayo po ay tapat na magsisisi sa harapan po ng Diyos, kung tayo po ay dadaing sa harapan po ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Kaya kapag ganito po nangyayari po sa atin, alam mo yung dapat po natin gawin kapag nahulog po tayo sa kasalanan? Mag-enjoy sa kasalanan? O, sarap-sarap. Mag-enjoy sa kasalanan. Ganun ba? So, dapat po tayong dumaing po sa Diyos. Naintindihan po ninyo? Panginoon, iligtas mo po ako. Ako ay nalulubog na sa kasalanan. Naintindihan po ninyo? Ito po ay napakahalaga. Bakit? Dahil yung yung kaligayahan, yung kasiyahan na ibibigay po natin sa atin ng sanlibutan, ito po ay pansamantalang kasiyahan lang. Naintindihan po ninyo? Pansamantalang kasiyahan lang. Yung mundong ito ay hindi po magtatagal. Naintindihan po ninyo? Kaya yung mga i-enjoy po ng mga tao sa mundo pong ito, hindi po magtatagal. Ito po ay maglalaho. Kaya dapat, bilang mga born again Christian, so dapat maging marunong po tayo. So dapat saan po dapat natin gugulin yung ating pong oras, yung panahon po natin. Huwag po natin sayangin doon po sa mga bagay na walang kabuluhan. Huwag po doon po sa kasalanan. Kung mag-enjoy po tayo doon, lulubog tayo doon. Naintindihan po ninyo, brothers and sisters, ito po ay napakahalaga. Kaya dapat dumaing agad sa Panginoon. Naintindihan po ninyo? Huwag po natin antayin na baka wala nang chance para sa atin. Naintindihan po ninyo? Ito po ay napakahalaga. Huwag natin sayangin yung panahon na natitira po natin. Dapat natin naisin na magamit tayo ng Diyos. Ngunit kung nasa sanlibutan tayo at nasa kasalanan, so tayo po ay hindi po gagamitin po ng Diyos. Kaya dapat po tayong umalis sa kasalanan. Dapat po tayong sumigaw kay Jesus, Panginoon, iligtas mo po ako. Naintindihan po ninyo? Iligtas mo po ako mula po sa kasalanan ito. Balikan po natin sa Mateo chapter 14. Sa verse 28 hanggang 30. Ibabasahin ko po. 28 hanggang 30. Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw iyan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya, halika. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya at nang siya'y papalubog na, ay sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. Kaya, so si Pedro, di ba, nakalakad po siya sa ibabaw po ng tubig. Ngunit nang mapansin po niya yung hangin, natakot po siya at lumubog. Subalit nang sa simula pa lamang, so naroon na po yung hangin. Tao po, meron na po kanon sa simula pa lang, naroon na rin po yung hangin. Ngayon pa man, naglumakad po si Pedro, na mayroon pong pananampalataya, si Pedro po ay nakalakad po sa ibabaw po ng tubig. Gayun po, kung tayo po ay magtitiwala po kay Jesus, mapapagtagumpay din po natin yung mga pagdurusa. Ngunit kung magtutuon po tayo ng pansin sa mga pagdurusa at mga kahirapan sa mga pag-uusig, doon, lulubog po tayo. Doon, mabibigo po tayo. So alam po ninyo, sa aklat po ng mga bilang, sinugo po ni Moises yung 12 espiya upang siya sa atin po yung lupain po ng Kanaan. Pagkatapos po nilang siya sa atin yung lupain po ng Kanaan, yung 12 espiya, nag-report po sila kay Moises. Ngunit, sa kasamaang palad, yung 10 po sa kanila ay nag-report po ng masamang balita. Kaya dahil po dito, hindi po sila nakapasok po sa lupain po ng Kanaan. Sino lamang po nakapasok sa lupain ng Kanaan? Si Josue at si Caleb. Naintindihan po ninyo? Sila po ay nagpagaya-agala doon po sa ilang hanggang sila po ay mamatay. Tingnan po natin bilang 13. Bilang 13. 25 to 29. Bilang chapter 13, verse 25 to 29.
Ay, nakita na po. 25 to 29. Babasahin ko po. At sila'y nagbalik pagkatapos ng lihim na siyasatin ng lupain sa katapusan ng 40 araw. Sila'y dumating kina Moises at Aaron at sa buong sambahayan ng mga anak ni Israel sa ilang ng Paran sa Kadesh at kanilang dinalahan sila ng balita at ang buong sambahayan at kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain. Kanilang sinabi sa kanya, kami ay dumating sa lupain iyon na kung saan ay sinubog mo kami. At tunay na iyon ay dinadaluin ng gatas at pulot at ito ang bunga niyon. Gayunman, ang mga tao na tumitira sa lupain iyon ay malalakas at ang mga bayan ay may pader at napakalalaki at saka aming nakita roon ang mga anak ni Anak. Ang mga Amalekita ay naninirahan sa lupain ng Negev. Ang mga Hiteo, ang mga Jebuseo at ang mga Amoreo ay naninirahan sa mga bundok. Ang mga Kananeo ay naninirahan sa tabi ng dagat at sa mga pampang ng Jordan. So dito po, nag-report po yung 10 na masamang balita. Sabi nila, napakaganda ng lupain. Tama yung sinabi mo. Ang sinabi ng Panginoon, napakaganda ng lupain. Ito ay dinadalaw yan ng gatas at pulot. So paano nakita namin doon? Yung mga anak ni Anak, yung mga sila ay malalaki at malakas. So kaya dito, dahil po dito, sa masamang balitang ito, so pinanghinaan po ng loob yung bayan. Naintindihan po ninyo? Bakit? Dahil tumingin po sila sa sitwasyon. Naintindihan po ninyo? Sa sitwasyon, mahirap talaga na manalo sila. Malakas yung kalaban, malalaki sila. Naintindihan po ninyo? Pero paano naman po si Josue at si Caleb? Sa verse 30, ngunit pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, ating akyatin agad at sakupin sapagkat kayang-kaya nating lumigin iyon. Pero yung report po ni Caleb at ni Josue, positive. Kaya nating lumigin iyon. Matatalo natin sila. Bakit? Dahil si Josue at si Caleb, hindi po sila tumingin sa sitwasyon. Bakit? Meron po silang pananampalataya. Sila po ay nagtitiwala sa Diyos. Naintindihan po ninyo? Ganito po yung Kristiyanong pamumuhay. Yung Kristiyanong pamumuhay, hindi ito kung gaano tayo katagal, kung gaano tayo kagaling sa Biblia, hindi po ito. Yung Kristiyanong pamumuhay, ito ay kung gaano tayo nagtitiwala sa Panginoon. Naintindihan po ninyo? Kung gaano tayo nagtitiwala sa Panginoon. Kaya si Caleb at si Josue, mayroon po silang pananampalataya. Kaya pinatahimik po nila yung bayan sa harapan po ni Moises. Ngunit, syempre 10. 10 yung nag-report ng negative. So kaya dito, verse 31 to verse 33, ngunit sinabi ng mga lalaking umakyat na kasama niya, hindi tayo makakaakyat laban sa mga taong iyon sapagkat sila'y malalakas kaysa atin. Kaya't sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain kanilang siniyasat sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming pinaroonan upang lihim na siyasat ay isang lupain na nilalamon ang mga naninirahan doon. At ang tao na aming nakita ron ay malalaking tao. At nakita namin doon ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak, na mula sa mga Nephilim. At kami ay sa aming sariling paningin ay naging parang tipaklong at din kami sa kanilang paningin. So ganito po yung nangyari dahil nakatingin po sila sa sitwasyon. Parang mga higante, malalaki po sila sa harapan po nila. Sila parang tipaklong sa harapan po ng kanilang kalaban. Naintindihan po, parang nanliit po sila. Bakit tumingin sila sa sitwasyon? Hindi po sila tumingin po sa Diyos. Naintindihan po ninyo? Si Josue at si Caleb, tumingin po sila sa Diyos. Mayroon po silang pananampalataya kaya hindi po sila natakot. Kaya gaydi po sa atin. Kung titingin lamang po tayo sa mga sitwasyon, sa mga kahirapan, matatakot tayo. Naintindihan po ninyo? Matatakot tayo. Malidismaya po tayo. Ngunit kung titingnan po natin, ito sa pamamagitan po ng pananampalataya, magagawa po natin ito pagtagumpayan. Naintindihan po ninyo? Ito po ay napakahalaga.
So para magtagumpay po tayo sa ating pong sa ating pong Kristiyanong pamumuhay, ano po yung dapat po natin gawin? So dapat po tayong maniwala po sa salita ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Sa Biblia. Naintindihan po ninyo? Ano po yung pangako ng Panginoon? Sasamahan kita. Naintindihan po ninyo? Sasamahan kita hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang ngayon. Hanggang bukas. Ano sabi ni Jesus? Hanggang sa katapusan. Hindi po sinabi po ng Biblia, hindi sinabi ni Jesus, alisin ko yung problema mo ha, maligtas ka na, magiging mapayapa na yung buhay mo, wala nang problema. Hindi po sinabi ni Jesus katulad nito, tama po? So sinasabi ng Biblia, matapos tayong maligtas, mayroon pa rin mga kahirapan. Pero pangako po ng Panginoon, sasamahan kita. Okay? Hanggang katapusan. Hanggang sa matapos po natin yung ating paglalakbay sa mundo pong ito. Naintindihan po ninyo? Hanggang sa matapos po natin yung ating pong layunin. Naintindihan po ninyo? At safe tayo makakapasok sa kaharian po ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Papasok po tayo doon sa kaharian po ng Diyos. Ito po yung kanya pong pangako. Ngunit habang nandito po tayo sa mundo ito, dadaan po tayo sa mga pagsubok sa ating pong buhay pananampalataya. Dahil ito ay katulad po ng dagat, may hangin, may bagyo. Naintindihan po ninyo? O sa dagat, meron din minsan, meron pong mga panganib, meron pong malalaking isda na kumakain ng kapwa isda, na maliliit na isda, tama po? So, marami pong mga panganib sa dagat. Kaya, so sa ating pong buhay pananampalataya, mayroon din pong mga kahirapan. Ngunit, para mapagtagumpayan po natin ito, kinakailangan po nating maniwala sa pangako ng Diyos. Ano po yung pangako ng Diyos? Ito po, nandito po sa Biblia yung pangako po ng Diyos. Magtiwala po tayo sa Diyos at saan po dapat tayo nakatingin? Saan? Sa utak? Judy ka. Kailangan mo na magbayad. Nandiyan naman yung si Manny. Sino Manny? Si Manny Ingin. Okay? So kung doon tayo makatingin, so maninismaya po talaga tayo. Naintindihan po ninyo? So kaya dapat tumingin po tayo kanino? Kay Jesus. Naintindihan po ninyo? Tignan po natin. Hebrew chapter 12. Hebrew chapter 12, verse 2. Hebrew chapter 12, verse 2. Okay, babasahin ko po ito. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagpatata at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang ininigay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. So kaya sabi po ng Biblia, pagmasdan natin si Jesus, ang pananampalataya, ito po ay pagtingin po kay Jesus. Sa ibang salita, ito po ay pagtitiwala lamang kay Jesus. Ito po ang paraan para magtagumpay po tayo mula po sa sanlibutan. Ang ating mata ay dapat nakatuon po kay Jesus. Dapat nakatuon po sa Diyos. Kaya diba, mayroon po tayong awit, diba, sa ating pong himnan. Itoon ang mata sa Diyos. Okay, huwag po sa utak ha. Huwag po sa problema. Okay? Para hindi po tayo mag-ismaya. Okay? So dapat nakatuon po kay Jesus. So, hindi po ito sa isang iglap lamang, kundi ito ay patuloy po na pagtingin po kay Jesus. Katulad po ng artist na pinagmamasdan ang bawat detalye ng isang bagay at idinodrawing ito. Kung magpupokus po tayo kay Jesus, mapapagtagumpayan din po natin ang kahirapan at yung mga pag-uusig at yung tukso ng sanlibutan. So, dito po sa Biblia, mayroon po mga halimbawa. So, yung mga tauhan dito po sa Biblia, halimbawa si Noe. Sinabi po ng Diyos kay Noe na magkakaroon po ng ulan, magkakaroon ng baha. Siya po ay naniwala po sa Diyos at gumawa po siya ng isang dapong. Ngunit hindi lang po iyon. Habang gumagawa po siya ng dapong, ano po yung kanyang ginawa?
nangangaral din po siya sa mga tao. At habang ipinapangarap po niya, yung pag-uhukom na gagawin po ng Diyos, naranasan po niya yung maraming pangungot niya, yung mga pag-uusig mula po sa mga tao. Maraming sinabi po ng mga tao kay Noe, baliw yun si Noe. Gumagawa ng daon. Wala naman ulan. So kaya alam po ninyo, di ba, sa panahon pong iyon, wala pa pong ulan. Yung tumidinig po sa panahon pong iyon ay hamog lamang. Tama po? So kaya hindi po sila naniniwala. Anong ulan? Baliw yata to si Noe. At ang tagal-tagal na, wala naman ulan. Di ba, ilang taon po siya? Gumawa po ng daon. So wala pong naniwala po sa kanya, maliban po sa kanyang pamilya. So sabi po ni American preacher na si D.L. Moody, isa po sa kanyang nire-respeto kay si Noe. Dahil po si Noe, siya po ay sentro ng pangungutya. Bakit? Sa time pong iyon, siya lang po mag-isa nangangaral sa mga tao. Tama po? Siya lang po mag-isa nangangaral sa mga tao. So, kaya po, marami na po kayo dito. Tama po, brothers and sisters. So kaya, hindi na po ganun kahirap kapag nangaral po kayo. Dahil meron po kayong mga kasama. Pero noon, di ba, na nagsisimula pa lang itong Little Church. Dati doon parang dito sa may, hindi ko nakalimutan kung saan dito nagsimula. Pero maliit lang na bahay, di ba? Tapos gumawa sila ng tubo sa may tabi nito. Tapos yung mga brothers and sisters nagtipon-tipon po doon. So hindi po ganun kahirap na sa panahon po ngayon dahil marami na kayo. Pero yung mga brothers and sisters na magmula nang nagsimula yung ligaw, na nananatili pa rin hanggang ngayon, so masasabi po nila gaano po kahirap nung sila pa lang dito nangangaral. Naintindihan po ninyo? Naintindihan po? Mag-ibol na ako pag hindi nila intindihan. Okay? So, pero isipin po ninyo, si Noe, mag-isa lang siya. Okay? Sa time pong iyon. Mag-isa lang po siya. So, pero, paano niya po ito napagtagumpayan? Napagtagumpayan niya ito dahil po sa pananampalataya. Nag-focus lamang po siya, tanging sa Diyos lamang. Si Noe po, siya po ay man of faith. Kaya napagtagumpayan po niya yung masasamang salita mula po sa mga tao. Naintindihan po ninyo? Kayo rin po, kapag nangarap po kayo ng Ebanghelyo, sumusunod kayo sa kalooban po ng Diyos, maranasan po ninyo yung mga masasamang salita mula po sa mga tao. Maranasan po ninyo yung mga paninira sa inyo. Naintindihan po ninyo? Minsan po, church lang church. Ang ganyan naman siya. Naintindihan po ninyo? So palaging nasa church pero parang walang pagbabago. Di ba mararanasan po natin yan? Oo po, brothers and sisters, bakit? Yung mga tao, kahit hindi po sila nakikinig po sa atin, pero hindi po nila tayo isinasantabi. Naintindihan po ninyo, pinagmamasdan po nila ng mabuti yung ating buhay. Okay? Kaya, sa bawat minsan, maliit na pagkakamali natin, minsan nakikita po nila iyo. At doon, minsan, kapag nangaral ka po sa kanila, kapag ayaw po nila, minsan, pwedeng gamitin po nila iyon para pagsabihan ka ng ikasasakit ng puso mo. Naintindihan po ninyo. Pero kahit ganun, ano po yung dapat natin gawin? Akala siya mapunta siya sa impyerno. Ganun ba? Ganun ba yung puso natin? Hindi po dapat. Ganun. So kahit ganun, dapat tayo magtiis. Isipin natin si Noe. Mag-isa lang siya. Ngayon may karamay tayo, di ba? Kapag may kahirapan kayo, pwede niyong ilahin sa testimony sa mga brothers and sisters. May pagpipray nila kayo. Naintindihan po ninyo, brothers and sisters. Pero si Noe, mag-isa lang. Okay? Pero nagtagumpay po siya. So dapat po tayo makakuha ng mahalagang aral mula po dito. At isa pa, si Pablo. So si Pablo, sinabi niya, si Kristo ang nabubuhay sa kanya. Ano po yung goal po ni Pablo sa kanya buhay? Si Jesus lang. Si Jesus yung goal niya sa kanya buhay. Tingnan po natin, Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Verse 12. Hanggang 14.
Filipos chapter 3, verse 12 hanggang 14. Okay. Pagbasahin ko po. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdan na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot kung paano ako'y inabot din ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko inaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. So, si Pablo sabi niya, nililimot niya yung mga bagay na nasa likuran. So, dapat po nating kalimutan yung nakalipas na. Yung dating paraan ng ating pamumuhay. At kung nabigo po kayo sa inyong pong Christian life last year, ano po yung dapat natin gawin? Limutin na rin po natin yun. Okay? So, magsimula po tayo ng panibago. Naintindihan po ninyo? Bakit? Yung Christian life, napakahalaga kung paano po natin ito tatapusin. Naintindihan po ninyo? Kahit yung pasimula mo ay maganda, pero kung ang katapusan mo ay hindi maganda, hindi rin maganda. Naintindihan po ninyo? Parang katulad po kay Solomon, di ba? Simula, maganda. Pero, sa katapusan, nabigo siya. Kaya kung babasahin po ninyo sa chapter ng pananampalataya, alam po ninyo yung chapter ng pananampalataya? Hebreo 11. So, nandun yung pangalan ni Solomon? Wala, di ba? Wala doon yung pangalan niya. So kaya, yung mahalaga po sa ating pong Christian life, kung paano po natin ito tatapusin. So, ang Diyos, hindi po siya gumagamit po ng perfectong tao. Sa wala naman perfectong tao, di ba po? So, ang ginagamit po ng Diyos, sila po yung kahit nabigo po sila po yung mga taong nagsisisi at bumabalik po sa Diyos. Tuloy nagsisisi at nagnanais na magamit po ng Diyos. Sila po ay gagamitin po ng Diyos. So, kaya tayo, dapat kalimutan po natin yung nakaraan at mag-focus po tayo sa goal po natin. So, meron po kayong goal ngayong pong taon. So, hindi ko po alam kung na-achieve po ninyo yung goal po ninyo. So, pero gayon pa man, so kailangan po natin magsikap para po sa goal po natin. Dapat po tayo mag-focus sa goal po natin. Naintindihan po ninyo? Parang katulad po ng atleta. Tumatakbo po sila, patungo po sa kanilang goal. Tama po? So, dapat po maging malinaw sa atin yung goal po natin bilang mga Kristiyano. Ang goal po natin ay iba po sa mga tao sa mundo pong ito. Tingnan po natin Colossus chapter 3. Colossus chapter 3. Verse 1 hanggang verse 3. Ibabasahin ba po? Kung kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ng Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito ang ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo namatay na at ang inyong buhay ay natatago kasama ni Kristo sa Diyos. So, bago po tayo maligtas, nakataon po tayo sa sanlibutan. Yung pag-asa po natin ay nasa sanlibutan. Subalit matapos tayong maligtas, naunawaan po natin na mayroon pong mas mahalagang bagay kaysa po sa mundo pong ito. Bago ang kaligtasan, di ba, naiingit po tayo sa mga taong nagtatagumpay sa mundo ito. At gusto po natin maging katulad po nila. Ngunit matapos po tayong maligtas, ano po yung nakikita po natin? Ang nakikita po natin yung mga spiritual po na bagay. Naunawaan po natin yung mga bagay sa mundo ito ay pansamantala lamang. Bago ang kaligtasan, nakatulad po tayo sa pera, sa pag-aaral, sa tagumpay sa mundo ito. Ngunit, paano naman po ngayon, brothers and sisters? Ano sabi ng Biblia? Kung kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Bakit? So, yung mga bagay na nasa itaas, ito po yung mga bagay na mananatili magpakailanman. Naintindihan po ninyo? Yung mga bagay, dito po sa lupa, ito po yung mga pansamantalang bagay. Kaya kung naunawaan po natin, gaano po ito kahalaga, ito po yung pagtutuunan po natin ng pansin. Naintindihan po ninyo? Dito po tayo magpupukus. Ito po yung kukunin po natin. Naintindihan po ninyo? Halimbawa po sa Biblia si Moises, di ba?
Si Moises, maaari siyang maging hari doon po sa Ehipto. Tama po? Pero ano po yung ginawa po ni Moises? Sumama po siya sa kanya pong bayan ng lusa. Bakit? Saan po siya nakatuong? Sa Gantimpala. Tingnan po ninyo. Tingnan po natin sa Hebrew chapter 11. Hebrew chapter 11. Verse 24 hanggang verse 26. Okay, babasahin ko ito. 24 to 26. Sa pananampalataya na nasa hustong bulan na si Moises ay tumanging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang makasama sa kapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinatutunan ng pansin ang Gantimpala. So kaya si Moises, di ba may chance siya na maging hari doon po sa Ehipto. Tama po? Makomportableng buhay, mayroon ng lahat ng mga bagay na kinakailangan niya. So pero mas pinili po niya yung kahirapan. Naintindihan po ninyo? Mas pinili po niya yung kahirapan. Bakit? Naunawaan po niya kung ano po yung mas mahalaga. Ano po yung mas mahalaga? Sabi dito, sapagkat kanyang pinagtutunan ng pansin ang gantimpala. So alam po niya na yung gantimpala na matatanggap po niya, ito po ay mananatiling magpakailanman. So kaya, dapat po natin tularan si Moises. Dapat po natin ano yung mahalaga. At panghawakan po natin yung mahalaga at yung hindi naman mahalaga. So, itabi po natin. Isang tabi po natin. Okay? O kaya, bitawan po natin. Ngunit, sa ating pong buhay pananampalataya, mayroon po mga bagay na dumidistract po sa atin para hindi po natin isipin si Jesus at yung mga bagay na nasa itaas. Tingnan po natin, Ikalawang Timoteo chapter 2, verse 3. Ikalawang Timoteo chapter 2, verse 3. Ikalawang Timoteo chapter 2, verse 3 hanggang 4. Basahin po natin na sabay-sabay. Makipagtiis ka ng mga kahirapan, gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Walang kawal na naglilingkod at nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Yamang ang kanyang ligligin ay bigyan ng kasiyahan ng nagtaas sa kanya. So, sinasabi po ng Biblia na tayo po ay mabuting kawal ni Kristo. Bilang mga kawal, tayo po ay nasa spiritual na limaan. Tama po, brothers and sisters? Sa ating pong spiritual po na limaan, mayroon po tayong tatlong kaaway sa ating pong limaan. Ano po rin? Ano po ito? Si Satan. Pangalawa, sanlibutan. At pangatlo, yung ating pong sarili, yung laman. Tama po? Kaya, nakikipaglaban tayo kay Satanas para iligtas yung mga ligaw na kaluluwa. Ngunit si Satanas, ginagamit po niya yung mga bagay ng sanlibutan para i-distract tayo. Kaya sabi ng Biblia, walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. So, ibig sabihin po, hindi po dapat madala yung puso po natin ng mga alalahanin ng sanlibutan. So, bakit kung madadala po ang puso po natin ng mga alalahanin ng sanlibutan, tayo po ay mabibigo bilang sundalo ni Kristo. Ito po yung mga alalahanin po ng sanlibutan. Ano po yung aking kakainin, ano yung aking iinumin, o ano yung aking isusuot. So ito po, dahil dito sa mga alalahanin na ito, minsan, yung focus po natin sa Diyos ay nawawala. Diba minsan, kapag meron po tayong Bible seminar, si Satanas, naglalagay po siya ng iba't ibang mga distractions sa atin. Minsan, gumagawa po siya ng kaguluhan sa church, di ba? Kaya minsan, pansinin nyo, kapag malapit na yung Bible seminar, minsan, nandiyan may magtatampuhan. Diba? Naintindihan po ninyo? Dinidistract po yung Satanas, sinisira niya yung pagkakaisa ng mga brothers and sisters. Kaya dapat maging naingat po tayo. At minsan, kapag tawag nito, malapit na yung Bible seminar, minsan, sasabay-sabay po yan. Yung homework, yung exam, para naman po sa mga magulang, yung mga alalahanin patungkol po sa pera, sa pagkain, ano yung aking kakainin, ano yung aking iinumin.
At yung mga hindi po ligtas na pamilya po natin, inuusig po tayo. Naintindihan po ninyo? Kaya, minsan sinasabi po nila, palagi na lang kayo may Bible seminar. Parang walang katapusan yung Bible seminar ninyo. Kung palagi na lang kayo nasa church, dahil na lang nga kayo tumalata sa church. Di ba? Ganyan po sila. Yan po yung sinasabi po ng mga tao, dahil hindi po nila tayo naiintindihan. Kaya dahil po dito, minsan, yung puso po natin ay nakahati at hindi po tayo makapag-focus sa Bible seminar. Kaya dapat po natin isang tabi itong mga alalahanin ito na magdadala po sa atin sa kaguluhan o sa distraction para makapag-focus po tayo sa ating pong gawain. Kung magpo-focus po tayo sa Diyos, ihahayag po ng Diyos yung kanya pong gawa. Kaya dapat po natin ilagay ang Diyos bilang sentro ng ating pong buhay. Ituon po natin yung ating mata po kay Jesus at huwag po dapat tayo magpadala sa sanlibutan. Ito po yung tanging paraan para mapagtagumpayan po natin ang sanlibutan. Katulad po ng sundalo. So, yung sundalo, di ba? So, hindi niya po kinakailangan pong mag-alala para po sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Bakit po? Dahil yung gobyerno yung bahala sa pamilya niya. Tama po? Yung gobyerno yung magbibigay po ng sweldo doon po sa sundalo para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Naintindihan po ninyo? So, kaya yung sundalo dapat saan po siya mag-focus? Mag-focus siya sa kanyang gawain. Naintindihan po ninyo? So, kaya bilang mga born-again Christian, so dapat po natin alalahanin. Mayroon pong hangin, mayroon pong patuloy na hangin sa ating pong buhay pananampalataya. So sinasanay po tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng mga pagkurusa upang tayo po ay lumako at lumakas sa ating pong pananampalataya. So, kaya po na sinabi ko po sa inyo, so marahil, matapos kayong maligtas, mayroon pong iba na nag-iisip na magiging maayos ng lahat. Magiging mapayapa na ang buhay, mawawala na yung mga problema dahil anak na ng Diyos. So, bakit matapos maligtas, minsan, mas marami yung problema. Mas marami kahirapan. Kaya minsan dahil po dito, yung ibang mga kapatiran na nawawala sila sa church. Dahil nagkakaroon po sila ng maling pagkaunawa. Subalit, huwag po natin isipin yung ganito. Alam po ninyo, yung mga ninuno ng pananampalataya, dumaan din po sila sa mga kahirapan. Ngunit ito po ay napagtagumpayan po nila. Si Moises, kaya naging example ko po sa inyo, di ba? Siya po ay sinanay po ng Diyos sa palasyo hanggang 40 years old. At sinubukan po niya iligtas yung mga Israelita, subalit nabigo po siya. Nakapatay po siya ng isang Ehipsyo at tumakas po siya. At pagkatapos po nito, napunta po siya sa Midian. At doon po sa Midian, siya po ay sinanay po ng Diyos sa loob po ng 40 years bilang pastor. At pagkatapos po nito, so sinugod po siya ng Diyos upang iligtas po yung mga Israelita. Naranasan po niya yung mga himala po ng Diyos. At pagkatapos pinangunahan po niya yung mga Israelita, patungo po sa lupain po ng Kanaan. Subalit, doon po sa dagat po na pula, hinabol po sila ng mga Egyptian. Nagbago po yung isip ng Paraon. At ano po yung nangyari? Tingnan po natin. Exodus chapter 14. Exodus chapter 14. Exodus chapter 14. Verse 10 to 12. Exodus chapter 14. Verse 10 hanggang 12. Nakita na po. Basahin po natin ang sabay-sabay. Nang ang Paraon ay papalapit na, tumingin sa likuran ng mga anak ng Israel at nakita ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila. Sila ay lubhang natakot at ang mga anak ng Israel ay tumawag sa Panginoon. Kanilang sinabi kay Moises, galing ba sa walang libingan sa Ehipto? Kung kaya dinala mo kami upang mamatay sa ilan, anong ginawa mo sa amin at nilabas mo kami sa Ehipto? Hindi ba ito ang sinabi namin sa iyo sa Ehipto? Hayaan mo kaming mag-isa at babayaan mo kaming makapaglingkod sa mga Ehipsyo, sapagkat mas mabuti pa sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa mamatay sa ilan. So dito po,
ang mga Israelita po ay nagreklamo po kay Moises. Sabi po nila, dahil bawal ang libingan sa lupain ng Ehipto, kaya dinala mo kami sa lugar na ito. So kaya nag-complain po sila dahil nakita po nila yung panganib. Nakita po nila yung sitwasyon, nasa panganib po sila. Subalit sa verse 13, sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo at masdan ninyo ang paglilingkod, ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Egyptian na inyong nakikita, ngayon ay hindi na ninyo muling makikita kailanman. At dito po sa verse 21, babasahin ko rin po. Pagkatapos iniulat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag. At ang dagat ay ginawang yung lupa at ang tubig ay nahawi. So, si Moises, siya po ay tumingin po sa Diyos, hindi po sa sitwasyon. Natutunan po ni Moises na magtiwala po sa Diyos sa pamamagitan po ng pagkasanay. Kaya dito po makikita po natin na yung pananaw ni Moises at yung pananaw po ng mga Israelita ay magkaiba. Yung mga Israelita, tumingin po sila sa sitwasyon lamang. Kaya ano po yung naging tugon po nila? Sila po ay nagreklamo. Oo, nagreklamo po sila. Subalit si Moises, tumingin po siya sa Diyos, nagtiwala po siya sa Diyos. Kaya sa pamamagitan po ng pagdurusa, si Moises po ay sinanay po ng Diyos. Kaya ang pagdurusa ito po ay biyaya po sa atin ng Diyos. Kaya kapag tayo po inaharap po sa mga pagdurusa, dapat po natin itong ituring bilang biyaya ng Diyos. Magtiwala po sa Kanya at ituon po natin yung ating mata sa Kanya. Kapag ganito po yung ginawa po natin, tayo po ay magpapasalamat sa Diyos. Ay purpose ang Panginoon. Naintindihan po ninyo? Kaya maunawaan po natin sa huli, lahat ng ito ay biyaya po ng Diyos. So kaya, minsan, kaya po na sinabi ko po sa inyo, yung kahirapan, ito po ay biyaya rin po ng Diyos sa atin. So, babasahin ko na lamang po sa Santiago, chapter 1, verse 2 hanggang 3. Sabi, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo nakaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo maging sakdan at ganap na walang anumang kakulangan. So kaya sa pamamagitan po ng mga pagdurusa, tayo po ay sinasanay po ng Diyos na magtiis. Maraming pagsubok, maraming pong sakit na kailangan po natin tiisin. Ngunit po, ano po yung iiwan po sa atin ito na mga pagsubok, na mga pagdurusa sa ating pong buhay pananampalataya? Iiwanan po sa atin ito yung paglago ng ating pong buhay pananampalataya. Katulad po sa mga bata, di ba? Yung mga bata, habang lumalaki yan, dumadaan po yan sa sakit na nilalandan sila. Tama po? Nakapag tinuturokan po sila ng vaccine. Naintindihan po ninyo? Pero after po ng sakit, ano po yung iniiwan po ng sakit sa kanila? Mas nagiging malakas po sila. Naintindihan po ninyo? Kaya minsan may tawag po tayo dyan eh. Ano po? Lagnat? Lagnat laki. Naintindihan po ninyo? So kaya, ganito po yung iniiwan po sa atin ng mga pagdurusa at mga kahirapan. Ginagawa po tayong mature, ginagawa po tayong malakas na Kristiyano. Kaya sa ating pong buhay pananampalataya, mararanasan po natin yung mga pagdurusa at mga pagluha. Subalit, meron pong nagsabi na kung gaano po tayo lumuha para po sa gawain po ng Diyos, para po sa Ebanghelyo, ganun din po, pupunasan ng Diyos yung mga pagluha natin. Bakit? Sabi po sa Apocalypse chapter 21 verse 4, at papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Naintindihan po ninyo? Subalit pa kami magtanong sa akin, paano po evangelist sa mga hindi po lumuha? Ano po yung pupunasan sa kanila ng Diyos? Ay hindi po magpupunas ang Diyos ng muta. Okay? Hindi po pupunas. Luha, sabi po ng Biblia, ang pupunasan po ng Diyos. Okay? Kaya, subukan po ninyo makipahangin sa mga pagturusa kasama po ng Panginoon sa Kristo. Naintindihan po ninyo? Kaya, i-challenge po ninyo yung sarili po ninyo. Huwag kayong masiyahan na dumadalo lang kayo tuwing linggo. Pagkatapos, tuwing Wednesday, sa mga kabataan, tuwing Saturday, hindi na dadalo. So dapat, dumalo po tayo sa mga gawain po sa church,
subukan po ninyo makibahagi sa mga paghihirap. Kung gagawin po ninyong abala po ang inyong pong sarili sa gawain po ng Diyos, sigurado lalago kayo sa inyong pong Christian life. Magiging malakas po kayo. Kung hindi, hindi kayo magiging abala sa gawain po ng Diyos, magiging abala rin po kayo sa kabilang banda, magiging abala po kayo nito sa mga bagay po na sanlibutan. So kaya, kinakailangan po natin dumaan sa mga pagdurusa. Si Apostol Pablo, dumaan po siya sa mga pagdurusa. Tingnan po natin yung 2 Corinto chapter 11. 2 Corinto chapter 11. 11, verse 27. Okay? Basahin po natin ang sabay-sabay. Verse 27. Sa pagpapagalak-hirap sa mga pagkukuyag sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, iniinom at hubad. So, dito po si Apostol Pablo, marami po siyang pinagdaanan sa kanyang pong buhay pananampalataya. Pero ano po yung pinaka-inaalala po ni Apostol Pablo? Verse 28, bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Ano po yung pinaka-inaalala po ni Apostol Pablo? Ito po yung church. Dapat magkaroon din po tayo ng ganito pong alalahanin. Ngunit meron po mga tao, ang inaalala lang po nila yung mga bagay na hindi naman po mahalaga. Huwag po natin gugulin yung ating oras sa mga bagay na hindi naman po mahalaga. Isang tabi po natin yung mga bagay na hindi mahalaga at magtuon po tayo ng pansin sa mahalagang bagay. So bawat isa po sa atin, di ba, minsan meron po tayong pinapriority. Inuuna. Bakit? Bakit inuuna po natin yung bagay na iyon? Dahil yun yung mas mahalaga. Naintindihan po ninyo? Ang inuuna po natin yung mas mahalagang bagay. Kaya, sa atin po, brothers and sisters, ano po yung mas mahalaga sa atin? Si Apostol Pablo, yung mahalaga po sa kanya, yung Ebanghelyo at yung church. Naintindihan po nyo? Kaya, mayroon po siyang malaking alalahanin para po sa mga iglesia. Ganito po yung puso ni Apostol Pablo. Kaya si Apostol Pablo, ginamit po siya ng napakahalaga ng Panginoon para po sa kanya, para po sa gawain po ng Diyos. Kaya dapat po natin dapat po tayo maging abala. So sikapin po natin na higit na makibahagi sa mga gawain po ng church. So sa ngayon, di ba meron po kayong schedule ng Bible seminar? Dalawang Bible seminar pa. Schedule ninyo kayo anim. Isipin po ninyo anim. Okay? So marami. 5 lang. Bawasan ng isa. Okay? So makibahagi po kayo by cell group, tama? So bawat cell group magkaisa po kayo. At sigurado kung uunahin po ninyo ang gawain po ng sigurado tutulungan po kayo ng Panginoon. Diba sa Matthew chapter 6 verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay bawang idaragdag sa inyo. So naniniwala po ba kayo sa talakang ito? Yes. So, kung naniniwala tayo, ano yung dapat natin gawin? Sumunod tayo. Tama po? Ito po yung dapat natin gawin. Kaya, dapat meron po tayong pananampalataya. Kung meron tayong pananampalataya, so magtatagumpay po tayo. Tingnan po natin. Unang Juan chapter 5, verse 4. Unang Juan chapter 5, verse 4. Nakita na po. Basahin po natin ang sabay-sabay. Sapagkat ang sino mang ipinahanap ng Diyos ay lumalay sa sanlibutan. At ito ang tagumpay na lumalay sa sanlibutan ng ating pananampalataya. Kaya para magtagumpay po tayo sa sanlibutan, ano po yung kailangan po natin para malay sa sanlibutan? Tabi, ang ating pananampalataya. Kaya, ano po yung pananampalataya? Yung pananampalataya, ito po ay pagtingin kay Jesus. Ang pananampalataya ay pagtingin kay Jesus na kumukontrol sa lahat ng bagay. Naintindihan po ninyo? Ito po yung pananampalataya. Kaya pa, saan po tayo nakatingin?
Okay? Saan po tayo nakatingla pa? Kay Jesus po tayo nakatingin. So, last verse, tingnan po natin sa Hebreo chapter 2, verse 1. Hebreo chapter 3, verse 1. Okay? Basahin po natin sabay-sabay. Kaya mga banal na kapatid, magpapahagi sa mapanangin na pagkatawa, isaalang-alang ninyo na si Jesus, ang apostol at pinakapunuan ng ating pagpapahayag. O sabi po dito, isaalang-alang ninyo na si Jesus. So dapat po natin isaalang-alang si Jesus. Ito po yung pananampalataya. Tumingin po kay Jesus. Magtiwala kay Jesus. Isipin lamang sa Jesus. Naintindihan po ninyo? Kung itutuon po natin yung ating pong pansin po kay Jesus, magtatagumpay po tayo. Magtatagumpay po tayo mula po sa hangin ng sanlibutan. Mula po sa bagyo ng sanlibutan. Kaya, magtiwala po tayo kay Jesus. Magtiwala po tayo sa salita ng Diyos. Isipin lamang po sa Jesus at wag pong isipin yung sanlibutan na dumidistract po sa atin. Ang pananampalataya, ito ay pagtitiwala kay Jesus. Hindi po lamang pagtitiwala, kundi ito po ay isipin din po natin sa Jesus. At patuloy po na tumingin po kay Jesus. Kaya si Pedro, di ba? So tumingin po siya kay Jesus. Dahil meron siyang pananampalataya. Kaya nung nangyari, nakalakad po siya. Nakalakad po siya sa ibabaw po ng lubi. Isipin po ninyo ito. So wag sa hangin ng sanlibutan. So kapag tumingin tayo doon, darating po yung takot po sa atin. Okay po? So tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Banal at mabagin namin Diyos na mananasa langit at sa amin ay palagi nagmamahal. Maraming salamat po Ama sa dakilang biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin. Ang Panginoong Kristo ay namatay sa krus, nagdanat ng kanyang dugo doon po sa krus upang tubusin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya dahil po sa biyaya nito, dahil po sa sakripisyon nito, kami po ay naging mga anak ng Diyos. Nagpapasalamat din po kami Panginoon dahil ikaw po yung patuloy po na gumagabay at nag-iingat po sa aming biya. Patuloy po namin nagagawa makapagpatuloy sa aming pong buhay pananampalataya. Nawa ikaw po yung patuloy po na magtustos ng mga bagay na kinakailangan po namin, ng biyaya na kinakailangan po namin upang hanggang sa muling pagdating po ng Panginoon ay makapanatili po kami sa church. At Panginoon, dinadalahin ko rin po ang Ligaw Church na tulungan niyo po sila na higit na magkaisa at gumawa po ng sama-sama para po sa iyo pong kaharian. At sa pamamagitan po ng Ligaw Church, marami pa pong mga ligaw na kaluluwa ang maligtas at marami pa pong mga lugar ang maabot sa lugar pong ito. Lahat po ng ito ay aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus na sa amin ay palagi nagmamahal. Amen. Maraming salamat po. Lord.